So, looking at the picture that you see in front of you, pag sinabi natin high and dead, pumapasok sa isip natin, yes, si Dusty nagtaas, and then si Christine, sunod. Ghost, sir. Ha? Okay, kinalaman sa ghost o mga multo, no? Actually, tama yung sagot mo. Si Christine. Sir, based po sa research ko earlier, the stories about yung mga nasalan po ng bagay nila. Okay, so tamang-tama yung sagot ni Dustin sa ni Christine, no? Kasi pagsasamahin natin yun. So kung sabi ni Dustin, ito ay tungkol sa mga multo, no? Sabi naman ni Christine ay ito yung dun sa mga nasalanta nung tinatawag nating super typhoon na Typhoon Haiyan o mas kilala sa atin bilang Yolanda. Okay, so let's try to continue. Ayan. Of course, with this new literary text that we're going to discuss, you are going to learn three things. Number one, you will be able to define figurative language. Number two, you will be able to analyze the use of trope in the poem. Kung sikat na sikat sa inyo yung mga trope sa pelikula, sa literary text, meron din tayong mga trope. Okay? And then, of course, the last one is to describe how figurative language and form, pakinote po, dalawa yan, figurative language, and then form, contribute to the exposition of the poem. Okay? So, siguro at the end of our discussion, kung matapos man natin itong lesson natin sa High and Dead, no, I'm going to pose a question. How does literature prove the power of words to the human mind and emotion? No? Tingnan natin. Yan. But before anything else, let's have an editorial cartoon analysis. Sige. If you are going to imagine what the message of the editorial cartoonist is trying to send to us, ano kaya? Siguro unahin natin yung individual pictures lang muna. Huwag muna nating lahatin. Okay, sige. Nagtaas ng kamay si Roy. Sir, typhoon po. Okay, may kinalaman sa typhoon. Maaaring yung picture na nakikita natin dito sa lower left, lower right, no? What about si Diego and then si Neil? Global warming, sir. Okay, magaling, no? Saan natin ilalagay yung global warming? Saang picture? Yung doon po sa sa lower left saka sa taas. Okay, actually, tama si Diego dyan, ano? Yung lower left at saka yung nakita natin sa taas, it has something to do with global warming, which is also true. What about si Dustin? Meron ka pa pong gusto idagdag? Natural disaster. Okay, so we also have natural disaster. So, you must remember, kapag iniisip natin ng global warming, di ba parang gawang tao ito, this is man-made. And yet, sabi ni Dustin, this is a natural disaster. Meaning, it is out of the control of humans, right? Pero is it possible that there is a strong connection between the two? Kasi ang global warming, man-made. And yet, yung mga natural disasters like typhoons, is something that is beyond our control, no, as humans. Pero paano natin sila pagsasamahin? Yes, Diego, what do you think? So, lumalala po yung natural disasters dahil sa global warming. Okay, no? STEM ka ba, Diego? ABM. ABM po. Oo, kasi sagot pang STEM yan, ano? Basically, because tama si Diego, that of course we already have natural disasters, only the global warming phenomenon worsens it. No, pinagagrabe niya ito. Okay, tama po ba? At ito ay parang medyo malaking dagok sa atin bilang mga Pilipino. Sa tingin niyo bakit? Lalo na yung typhoon, kung typhoon ang pag-uusapan. Anong implikasyon nito sa atin? Yes, Joshua. Nagtatype ata si Joshua eh. O sige, okay lang. Joshua, paki-chat po. Na-out si Joshua. Ayan, sige, Joshua.
Kasi po sir, ano po, yung bansa po natin, ay yung lugar po natin prone po siya ng mga typhoon. Okay, magaling, no? Tama si Joshua doon. And dahil dyan, meron tayong lokasyon ng Pilipinas kung saan ito yung katawagan doon. Anong tawag dyan? Tama si Joshua, no? Saan ba situated ang Philippines? 2 words to. Begins with letter T. Tapos yung second word, letter B. Because the Philippines is found in the ano? Dapat sa DRR yan, ha? Ano yan? Sige, Diego, what do you think? Tropical border, sir. Tropical border? Oh, ang galing, ah. Nakaimbento ka ng bagong scientific word. Pero tama yan, kasi nasa tropics tayo. That's also connected, no? Pero ibang TV itong pinag-uusapan natin. May putos ka doon, Diego, ha? Tropical border. No? Isa yun, nasa tropics tayo eh. Pero merong scientific term dyan. No? Geographically speaking, the Philippines is found in the Ala? Sali ba kayo sa PBB? Oh. Anong tawag natin doon sa TV na yon? Uy, makahula. Bigyan ko ng 8 points. May 4 points si Diego doon sa niya, tropical border. Ang dalas na babanggit to sa Araling Panlipunan eh. 'Di ba? Sa balita. Malalim na dahilan kung bakit tayo ang daanan ng mga bagyo. At nagkataon naman itong mga bagyo ito yung mga naglalakihang bagyo. No? Ano po? Sirit na? Tropical biome. Mga STEM na STEM talaga. Masyadong mga scientific yung sagot ninyo. Masyadong mataas para kay Sir Gian. No? Pero may puntos ka doon. Si Childon ba yon? Si Childon niya. Geographical location. Tama, Neil. Geographical location yan. Si Childon tsaka si Dustin merong 4 points. Above the equator. Okay, so yung sinasabi ni Diego na typhoon belt ay dinescribe ni Neil doon sa huling sagot niya. So tama, tumpak. No? So nakuha ni Diego yung sagot. At may 4 points naman si Neil for describing what a typhoon belt is. Okay po ba? So the reason why the Philippines, we consider the Philippines as a, how shall we say this, forsaken country daw tayo. Diba? Kasi kung mapapansin nyo, yung mga nauna nating diskusyon may kinalaman sa pagsabog ng bulkan. So much na dalawang literatura ito na nanggagaling sa magkaibang lupalop ng Pilipinas. Bulkan ang pinag-uusapan natin. Diba? Tapos itong pang-apat nating kwento may kinalaman ulit sa mga katastropiya. Diba? At yun ang dahilan kung bakit maraming nagdidebate. No? Kung ang Pilipinas ba ay cursed, isinumpa, o blessed, biniyayaan. Diba? Kasi sabi nila, yung makita daw natin ang Pilipinas sa Pacific Rim of Fire, kung saan nandito yung linya ng earthquake at saka yung mga bulkan, kaya maraming bulkan sa atin. At the same time, ay nandito rin tayo sa typhoon belt, no, kung saan ito ang daanan o daluyan ng mga papasok at palabas na bagyo, ay ito rin ang naging dahilan kung bakit nabuo yung isla natin na parang paraiso. Di po ba? Dahil sa mga mineral at nutrients na dala ng bagyo at yung mga magma na lumalabas sa bulkan, no, naging very fertile ang Pilipinas. Kaya nga ang tawag sa atin ay exotic country. Di po ba? Pero dito sa nakikita nating editorial cartoon, no, tama yung mga sapantahan ninyo na
Oo nga, wala sa control natin itong mga tinatawag nating natural disasters, pero nakatulong tayo o nag-contribute tayo para ito ay maging isang delubyo. Tama po ba? Meron pa ba kayong gustong idagdag? Kasi parang napaka-negative naman ng ano natin, ano? Meron ba kayong nakikitang positibo dyan sa editorial cartoon na yan? Parang wala daw, sabi ni Joshua. Sige, Neil, what do you think? Ano lang sir, yung unang ikot ng Earth. Oo, tama, di ba? So, ano pinapakita dito, Dustin? Tama, yung unang ikot niyang ganun, ano yung nakikita natin? Malinis pa. Oo, malinis pa. At sinasabi nila, kaya paulit-ulit yan, no? Hindi dahil sa GIF o GIF yan, no? Pero sinasabi nila yung cycle daw ang buhay ng Earth natin. Sabi nila na may malaki ang tsansa na dumaan tayo sa ika-6 na extinction. No? Kasi nalampasan na ng humanity yung 5th extinction ng mundo kung saan nagkaroon ng ice age, di ba? At sabi nila napapanahon na ma-extinct na naman o dumaan na naman sa isang major extinction ang mundo natin kung saan ito ay magubunaw. Nakakatakot, ano? Pero pagkatapos nito ay katulad ng sinabi ni Dustin, malaki yung pagkakataon na ito ay ma-reborn bilang bagong mundo ulit. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Na kinaya ng mundo mabuhay pagkatapos ng may dumaang dilubyo? Siyempre, kasi nakakalima na nga tayong pagkagunaw, di ba? Okay po ba? So, sana malinaw yan. May tanong po ba? Wala? Okay, at dahil dyan, yung pag-uusapan natin ay may kinalaman dito. Di ba? Kasi ngayon, pag pinag-uusapan natin siya, para sa atin, issue lang siya. Di ba? Na lagi natin naririnig na nababasa sa periodiko, naririnig sa balita. So parang gasgas na siya, hindi na tayo masyadong naaapektuhan. Tama po ba? Kaya gagamit naman tayo ng panitikan. Titignan natin how we will look at this issue with fresh eyes. No? Ibang perspektibo naman. And dito pumapasok yung ating writer na si Merly Alunan. Ayan. So, bago tayo pumunta doon, nakita niyo po ba yan? Yung satellite image, no? Ng Yolanda na dumadaan sa Pilipinas. Ano napapansin niyo? Ngayon, pag nakikita natin siya na wala na si Yolanda, parang okay lang yan. Pero nung panahon pinapanood natin sa balita yan, nakakakilabot. Sa tingin nyo, bakit? Ano napapansin nyo? Kita niyo naman yung mapa natin, di ba? Kung nasa si Yolanda dyan. O, ano napapansin nyo? Yes, Roy. Sir, ano po? Sakop na yung buong Pilipinas, eh. Tumpak, no? So, ibig sabihin, nung panahon na yun, hindi natin po pwedeng sabihin na may bagyo. Okay lang yan kasi nasa Visayas naman yung Mindanao. Ay, nasa Visayas, Mindanao. Nasa Visayas naman yung typhoon, no? Because dito, no one is spared. Kasi kasing laki ng Pilipinas yung bagyo mismo. No? At kasama natin yung international community. Tandang-tanda ko yan eh. Teacher na ako niyan, no? Nung mangyari yan, at talagang lahat ng tao nakaantabay sa pagdating ni Yolanda habang pinapanood yung aerial view ng Yolanda na ganyan humahampas sa Pilipinas. No? So sinasabi nila na ang hagupit ng bagyo ang pinakamalakas. Lalo na yung nakikita nyo sa gilid. Diba? Pansin nyo parang marami siyang buntot. No? At pag humahagupit siyang ganyan, isipin nyo yung parang basang tuwalya na iniikot yung ganon. Diba? Yung dulo niya yung pinakamasakit pag pumitik. Diba? At yung buntot niyan, yun ang humampas, no? Doon sa mga region sa Pilipinas.
Pero higit sa lahat, sino ang pinaka naapektuhan ng pagdating ni Yolanda? May recollection ba kayo? Yes, Joshua. Sir, yung ano po, lugar po ng Leyte. Oo, tama. No? Nakakaawa sila. Tama si Joshua. Actually, no? Sila yung unang-unang tinamaan. Hindi naman unang tinamaan, pero sa kanila yung dagok o yung pinakamalaking dagok ng pagdaan ni Yolanda. Okay? So at least alam na natin, no, na-contextualize natin unang-una yung laki ng problema, ano yung naging sanhi nito. Pero kailangan tingnan natin siya, no, using the magnifying glass to look closely yung sa after effect ng Yolanda sa atin bilang mga Pilipino. Pero bago tayo humantong dyan, balik tanawan natin, no, yung mga natutunan natin tungkol sa mga estilo ng pagsusulat ni Ginoong Tabag. Karagdagan lang po ito. Alam natin na naging mahusay, no, si Ginoong Tabag sa pagpapakita ng issue tungkol sa pag-alis ng mga Pilipino sa Pilipinas by using a combination of advanced and delayed unveiling of events. Di ba? Nag-agree naman tayo dito, no? Na ang galing niya na kung paano niya pinagkakasunod-sunod yung mga pangyayari so that hindi niya na-unveil yung sikreto at tayo naman ay nagmamatsyag hanggang sa sabihin niya yung sikreto hanggang sa huli. Diba? Ayan. And this has something to do with this strategy of unraveling key events. Okay? And of course, by delaying the answer to our question. Di po ba? Napansin niyo ba, sa simula ng kwento, binanggit niya kagad yung voice tape. Pero, yung mga mambabasa, kung matinik tayo, titingnan natin, anong kinalaman ng voice tape? Anong laman yan? Di ba? Tapos, ni-reveal lang niya yung laman nito nung matatapos na yung kwento. No? Ganun ang estilo ni Ginoong Tabag. And, I was not able to mention this to you, pero according to the description, no, of Ariel Tabag, meron siyang philosophy. No? Naniniwala siya na ang natural literature daw ay pag sinabi nating national literature, hindi lang ito ang literatura ng Cagayan. 'Di ba? Because Cagayan is not Philippines. 'Di ba? Buti nga si Ginoong Tabag, napansin niya 'yan, no? Hindi siya Cagayan-centric. Hindi katulad natin, Manila-centric tayo, 'di ba? Pakiwari natin tayo ang sentro ng universe. O, di ba? So, si Ginoong Tabag, na-realize niya yon na ang mga literatura natin sa bawat rehiyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking kabuuan, which is the national literature. At dahil dyan, nakagawa pa siya ng formula. Di ba? Sabi niya, yung regional literature, let's say sa Region 1, sa Region 2, sa Region 3, kapag pinagsama-sama daw natin, ito yung maaari nating tawaging national literature. No? Hindi siya mga sulatin na galing lamang sa Manila, kundi sa iba't ibang lupalop nito. Okay? Ayan. And because of this, parang sinasabi din ni Ginoong Tabag na kahit na maliit na bahagi lang ang Cagayan, ang sinasabi niya, malaki ang kontribusyon nito para maging daan, no? Para magising o mapukaw ang ating kaalaman o kaisipan tungkol sa mga mahahalagang issue. Diba? So anong ginawa niya? Hinighlight niya yung region nila sa Cagayan. At paano niya pinalaki ito into national consciousness? Ginamit niya yung issue ng domestic helpers. Diba? So lumawak siya. No? May isa pa. Ginamit din niya ang storya ng isang pamilya. Paano niya nilawakan ito? No? Dahil kay Magdalena, hindi lang ang problema lang ng OFW ay hindi lang limitado sa pamilya ni Dante. Bagkus sa lahat ng pamilya kung saan ang mga miyembro nito ay ng ibang bansa. Diba? Kaya from the family scale, ginawa niyang national scale. Okay? Malinaw po ba yon? Yan. So sana na-appreciate natin yan, no? Ayan. So when we talk about national literature, sige, pakibasa nga po yung una. Gusto ko marinig ang boses ni Mariel. Sige, Mariel, pakibasa nga po yung unang definition. National literature, writings of all regions that contribute to the great body of literature. Okay, magaling. Tama, no? Ibig sabihin, mga sulatin sa iba't ibang rehiyon na nagko-contribute, no, sa kalahatan. Okay, paano yung pangalawa? Children, sige.
Salamat, Mariel. With all component parts remaining distinctively local. Okay. Gusto ko yung pangalawa, yung binasa ni Childo. No? Ano ibig sabihin nito? Component part, but they are still distinct. Ano ibig sabihin? Katulad ba yan ng food color? Na kapag ipinatak mong ganyan at hinalo mo sa ibang kulay, magiging papi na siya ng iisang kulay lang. Ganun ba yun? Ano daw yung mga bahagi na to? Ang pagkakaintindi nyo sa second definition. Na kahit na bahagi lang tayo ng isang malaking kabuuan, ang bawat bahaging ito ay, yes, Rene? Parang may may unique traits o ganun. Okay, tumpak. Diba? So that, kahit na umaanid tayo doon sa tinatawag nating national literature, hindi nawawala yung pagiging, ano ba mga taga-Cagayan? Ano tawag sa kanila? Hindi naman sila Ilocano, di ba? Ano tawag sa mga taga-Cagayan? Tingnan mo tuloy ako, hindi ko rin alam tawag sa kanila. Cagayanon ba? Hindi eh. No? Na kahit na isang bahagi tayo ng tinatawag nating national literature, hindi pa rin nawawala yung kanilang pagkakakilanlan bilang mga locals ng Cagayan. No? Ganon din yung sa Bicol. Ganon din yung kay Ginoong Wigley, yung mga Kapampangan. No? Iba-iba tayo. Kaya kung i-imagine nyo siya, hindi siya isang parang tubig na kung saan nagpatak tayo ng iba't ibang food coloring. Tapos kapag hinalo natin, mangingitim lang siya. Napipicture nyo ba? Anong itsura niya? Para siyang kalamay. No? Kung makikita nyo, may mga iba't ibang layers. No? May bibingka o may parang yung mga kakanin na nakikita natin sa bilao. Di ba? Meron siyang kanya-kanyang distinct flavor niya. Tapos, pag tinignan mo siya ng isang buo, magandang tignan kasi may disenyo. At pag tinikman mo yung bawat piraso dito, iba-iba ang lasa. Okay ba yung ginamit kong symbolism o metaphor? Di ba? So, yun yung pinaniniwalaan ni Ginoong Tabag sa ating national literature. And at this point, before I ask you to compare Jack Wigley to Mr. Tabag, this time we're going to compare Mr. Tabag to Miss Alunan. But I'm going to give the answer right away, no? Yan. So, look at the difference. Okay? So, ano pinagkapareho nila bilang writer? Yes, Chris. They used realistic fiction po, sir. Okay, very good. No? So, naniniwala sila sa realism. Diba? But how are they distinct from each other naman? How do they want to tell their story? How are they different? Tama si Chris. How are they different? Emmett, how are they different? Yung ginamit po nilang medium po. Is? Yung kay Ariel Tabag po, short story. Tapos yung kay Merly Aluna naman po, poem. Tumpak. No, yung medium na ginamit nila o genre ay magkaiba. O ano pa? Ano pa yung pinagkaibahan nila? Si Ralph kaya? Salamat, Emmett. Ralph, maliban sa medium o sa genre, paano pa nagkaiba si Merly sa si Ariel? Wow, close. Yung paggamit po yung context po nila, sir. That's right, no? Tama. Tama si Ralph, no? The context that they use are different. No? If Mr. Tabag used socio-economic phenomenon, Merly Alunan wanted to highlight the environment. So, malamang sa hindi, environmentalist si Merly, no? Yan. Alright, please type present in the chat box, 11.
So compared to Tabag, who use supernatural elements like ghost also, Uncle Aro, right? Alunan's ghosts are more symbolic. Okay. And then compared to Wiggly, if Wiggly's technique focus on the use of tone, like humor and sarcasm, si Aluna naman ay nag-focus sa form at saka sa tropes, no? So ano po ba itong trope at saka form? So malalaman natin siya. Okay, so when you say trope, it has something to do with the use of language with different levels. Di ba? Na-establish naman natin yan in the past that figurative language, well, words are interesting because they are multi-level, meaning we have the literal, but there are so many levels to words. No? Sometimes we mean the same, we mean something, and the other people would take it differently. No? So yun ang pong ibig sabihin ng language. At sa literature, ang tawag dyan ay trope. Okay, so kilala din si Binibining Alunan sa paggamit ng free verse, no, sa kanyang form. Alam natin sa simula ng linggo ng discussion natin sa literature, ang free verse is breaking from the convention or yung binabali natin yung rules ng tula. No, walang sukat ito, sometimes walang tugma. And usually, a lot of people may misconception sila na kapag gumagamit ng free verse, sabi nila trabaho daw ng mga, sorry for the term, no? Trabaho daw to ng mga tamad na makata dahil hindi sila sumusunod sa mga rules. But in fact, you will realize later on in the piece that you're going to read kung bakit maganda rin gamitin ang free form at hindi rin siya trabahong tamad, no? Minsan, yung paggamit ng form o yung tamang pagputol o maling pagputol ng mga salita sa bawat taludod o sa bawat linya ay sinasadya ng may akda. Okay? At kasama ito, pakitandaan po sa artistic license na meron ang bawat literary people. No? In the literary world, ang mga manunulat natin ay gumagamit ng tinatawag nating artistic license. In the same way sa ibang larangan ng sining, meron din silang artistic license na ginagamit. Ang artistic license, meron po bang nakakaalam kung anong ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng artistic license? Any idea? So sabi nila, pag ang artistic license daw ay yung kalayaan, no, na bumali sa convention o doon sa standards para sa mga punto na gustong iparating, no, ng isang artist. Kaya kung mapapansin nyo sa sining, hindi ko alam kung tinake up nyo na ito, pero sa contemporary art, iti-take up nyo ito, no, kay Ma'am Rona, na ipinanganganak ang mga bagong genre sa art kasi may mga matatapang na mag-break away sa convention. Okay? So, gaya ni Ginoong Tabag, na yung fiction natin na dati ay katang-isip lamang, may mga manunulat na nagbe-break away sa standards at gumagamit sila ng realism to make their stories more believable. Hence, nanganak tayo ng subgenre under fiction ng realistic fiction. So, ganun yung ibig sabihin when you use your artistic license. Okay? So, hindi rin natin alam na ang form pala ay nagko-contribute din ito sa meaning. So, inulit ko, pag sinasabi natin form, ito yung itsura ng teksto mismo. No? Sa prosa, or in the prose, hindi natin po pwedeng sabihin na magkakaroon ng problema sa form. Kasi bihira lang ito na ginagamit sa prose, maliban sa paghihiwa-hiwalay ng mga talata o mga paragraph. Pero sa tula, malayang-malaya ang ating mga makata, no? Na gamitin ang form para magparating ng mensahe. Alright. So, sa tulang ito ay sasagutin natin ang mga katanungan. Who are the high and dead? What were they looking for? And
will they ever find their hand? All right, so let's begin. So in what context did the poet describe the high and dead? Anong konteksto ang ginamit ni Binibining Alunan para i-describe ang mga naging biktima ng hayan? Okay. So actually, yung konteksto na ginamit natin ay yung super typhoon, kung tawagin nila, na Yolanda sa Pilipinas. And according to, well, the history, recent history, it is one of the most powerful tropical cyclones ever recorded. It devastated portions of Southeast Asia, particularly the Philippines. And it killed at least 6,300 people there. It could be more. Okay. So let's try to look for things that the high and dead are looking for. Since alam naman natin na ang high and dead ay pumapatungkol doon sa mga nangamatay, no? Sa Typhoon Yolanda. Sige. So at this point, I need somebody to read the lines for me. Sino gusto mangahas? Sige, Luis. Sir Alfred? Sige, yes, from lines 1 to 10. The high and dead do not sleep. They walk the streets with us, climb stairs. Of roofless houses, latchless windows, blown off doors. They're looking for the bed by the window. Cocks crowing at dawn, lizards in the eaves. They're looking for the men who love them. At night, the women they crawled to like puppies. To the teats, the babe they held in arms, the boy who climbed trees, the high and dead. All right, thank you, Luis. And for that, I'll give you 10 points. Okay, so anyway, we know who the high and dead are. And according to lines 2 and 1, how do they describe the high and dead daw? Ano di-describe na Binibining Alunan ang mga high and dead? In lines 1 to 2. Any idea? What do you mean when you say the high and dead do not sleep? Ano kayo ibig sabihin nun? Grade 11? Sige, Sander. Thank you, Luis. Sir, parang they are restless. They are not in the state of peace. Sige. Oo, tama, no? And because of that, you have 5 points, Sander. We're going to focus on Sander's answer much later. No, but according to Sander, when you say they do not sleep, parang it gives the impression that the high and dead are restless and that they have they are not in the state of peace. Okay? So it says here that they walk the streets with us, climb stairs of roofless houses, latchless window, blown off doors. They're looking for the bed by the window, cocks crowing at the dawn, lizards in the eaves. They're looking for the men who love them. At night, the women they crawl to like puppies. To the teats, the babe they held in arms, the boy who climbed the trees. So, in this particular lines, what do you think are the high and dead doing based on the description of Miss Alunan? Ano yung napapansin niyo sa ginagawa nila? Sabi ni Ginoong Tangkong ko, ay wala raw kapayapaan. No? Ang mga high and dead. So in this case, kung sinabi natin walang kapayapaan, they are pertaining to spirits, no? Of the dead. But when the spirits of the dead continue to walk the streets, climb the stairs, look for the bed by the window, what are these things? Any idea? Okay, may kinalaman siya sa mga ghosts and spirits. Yes, Ronald, tama. Pero anong ginagawa nitong mga ghosts na to? Anong masasabi niyo? Sige, Dar. Sir, they do the usual acts that even the living beings are also doing.
Okay, that's quite interesting answer from Dar. No? Parang yung sinasabi ni Dar dito ay patuloy nilang ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila katulad ng mga nabubuhay at katulad nung mga panahong sila ay buhay. Sino nag-agree kay Dar? No, actually, no, may mangilan-ngilan sa inyo at tama siya at tama din yung mga nag-agree kay Dar, no? Actually, may mga tao o may mga nangamatay at alam natin to sa mga panunood natin ng mga paranormal let's say mga paranormal shows na meron silang mga tinatawag na memory imprints kung saan may mga multo na parang halos paulit-ulit lang yung kanilang ginagawa. No? As though they are alive. Kitkat, meron kang gustong i-share? Salamat, Dar. 5 puntos. Sir, kasi yung iba po namatay na, akala po nila buhay pa po sila. Di po nila alam na patay na sila. Okay, magaling. No? So kung pagdudugtungin natin yung sagot mo at saka ni Dar, ang sabi ni KitKat, maaaring patuloy ang kanilang paggawa ng mga usual na ginagawa nila kasi hindi pa nila nare-realize na patay sila. Tama po ba? Sino nag-agree dito? Patuloy silang umaakit sa hagdan. Patuloy nang hinahanap yung mga taong hinahanap nila dahil hindi nila alam na patay sila. Hindi ka nag-agree kay KitKat? Well, actually, may punto si KitKat dito, no? At totoo yung sinabi niya. So, let's try to analyze, no, your answers. So, actually, you're correct. No, they do not know that they are dead. And because of this, there are 2 possibilities. Bakit hindi nila alam na patay na sila? Sa tingin nyo, bakit kaya may mga spirit na hindi nila alam patay na sila? Anong mga question? Sige, KitKat. Sir, may possible po ba na kaya din nila alam na patay sila kasi ayaw nilang tanggapin na patay na sila. Kaya iniisip nila na buhay pa ako, kailangan kong gawin. Isang posibilidad yun at magandang posibilidad dyan. Ang tawag dyan ay denial, no? So they are denying that they are dead. Ano pa? May isa pa. Salamat, KitKat. Maliban doon sa sinabi ni KitKat. May isa pa Sander. Sir, sa tingin ko po is yung hindi nila matagpuan or hindi nila alam kung nasaan yung mga patay na body nila or yung physical bodies nila. Okay, isa din yun. Maaaring hindi nila alam kung saan ang kanilang mga katawan. So, dugtungan pa natin yung sagot ni Sander kasi ito yung ikalawa sa hinahanap natin. Tama si Sander dyan. Okay, Sam. Sir, kasi nakikita po nila na kasama pa rin po nila yung mga nabubuhay na tao. So, possible po na gano'n. Isa rin yun, no? Kasama nila yung mga nabubuhay sa mundong ibabaw. At dahil dito, parang hindi nila nakikita yung difference. Okay? So yun, magandang insight pa rin. Hindi ko na-expect ito, pero pwede natin siyang i-count bilang ikatlo. Isa pa Sa tingin nyo sa lahat mga taong yumayao, ganito yung karanasan ng mga kaluluwa nila na hindi nila alam na patay sila. Usually, kaninong uri ng mga kaluluwa at espiritu ang nakararanas ng ganito, yung kawalan ng consciousness sa kanilang pagkamatay, maliban sa nawawala ang katawan nila. Meron ba? Actually, very specific ito Kaya nga minsan may mga lugar na haunted, di ba? May mga kalsadang haunted. No? Kesh. Sir, parang hindi po nila alam kasi parang na-focus po sila sa paghahanap ng justice para sa kamatayan po nila. Parang Isa rin yan. No? Medyo actually advanced yung mga sagot ninyo. No? Maya-maya pa yan sa mga susunod na linya. Pero kasama yan yung paghanap ng hustisya. Ano pa? Maliban dyan. May in denial. Hindi nila makita ang kanilang mga katawan. Kasama pa nila yung mga nabubuhay. Naghahanap sila ng hustisya. Nangyayari ito dahil biglaan ang kanilang pagkamatay. No? So, naisip niyo po ba sa isang taong yumao na yumayao siya nang nasa kama siya ng ospital
at nakapalibot sa kanya mga mahal niya sa buhay. Kung saan ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakataong magpaalam dun sa yayao. Sa tingin nyo, nabigyan ng pagkakataon ang mga high and dead ng ganito? Hindi, no? So, isa sa mga posibilidad na kaya rin nila hindi alam na patay sila ay biglaan yung nangyari, no? Sa isang iglap. Okay? Sige, tingnan natin kung paano nila marirealize na patay na sila. Alright. So, kung mapapansin nyo, hindi nakalagay dito yung sagot ng iba. Pumapasok na rin yan doon sa dalawang nakalagay, no? Dalawang posibilidad. Alright? So, let's continue. Yan. Yung paghahanap naman nila ng mga kabiyak nila, yung mga babaeng kasama nila o sinipingan nila nung sila'y nabubuhay. Anong ibig sabihin nito? Kung kanina, doon sa mga naunang linya, ay patuloy sila sa kanilang ginagawa, eventually, they start looking. And then the first things they look for are these. Anong ibig sabihin yan when they start to look for the men and the women? So you must remember, in their confusion, they're starting to realize slowly. No? I think may nataas ng kamay. Si Kesh ba yun? Sige, Kika. And then si Kesh. Sir, I think dyan na po nila ma-realize kasi hindi na sila na parang nabibigyan ng pansin. Parang, kunwari po nagpa-pass by lang yung mahal nila sa buhay tapos hindi na sila nakikita pa. Alright, isa yan, no? At isang magandang obserbasyon yan. Maaaring nare-realize nila na parang bakit walang interaction na nangyayari. Maaaring hindi ito nabanggit sa linya. Pero connecting the dots and reading between the lines, you know that this is what Miss Alunan is trying to say. Ano pa? Na-realize nila na parang dinadaan-daanan sila ng mga tao. Ano pa? Posible kaya na unti-unti nilang nare-realize na may mga nawawalang tao din na kabalintunaan nung isinagot ni Sam kanina, no? Na parang kasama nila yung mga nabubuhay. Pero posible ba yun na magkasama sila sa iisang mundo pero dahil magkahiwalay ang kanilang dimension ay kahit nasa iisang spasyo kayo, let's say magkatabi kayo sa upuan, ay hindi kayo nagkikita. Naisip niyo ba yun? No? At sa dimension nila, ano? Sa dimension ng mga nabubuhay, ano din? Ba't kailangan hanapin nila yung mga taong minahal nila? Sa mundo ng mga nangamatay, sino ang nawawala? Any idea? Sige, Kika. Sir, dun po sa mundo ng mga namatay, mawawala po yung mga tao nabubuhay kasi hindi na sila magkakaroon ng chance to interact with each other po. Then naman po dun sa mundo na nabubuhay, yung mga labas naman po nawala, yung mga namatay na. Yung fact, no? In fact, maaaring hinahanap nila yung mga taong kailangan nilang hanapin. Kasi, unti-unti na silang nagigising sa kanilang pagkalito. Diba? Kung isipin nyo, bigla silang napunta na lang sa sitwasyon kung saan patuloy nilang ginagawa yung ginagawa nila. And eventually, nare-realize nila na, teka, nasa na nga pala si ganito? Nasa na nga pala si ganyan? Na maaaring hindi nila nakikita. Meron ba kayo nakikitang irony dito? Sa mga linya ni Binibining Alunan. Sige, Kesh. Salamat, Kika. Sir, parang sila po yung naghahanap sa nawala sa kanila. Imbes, dahil, sir, parang sila po yung naghahanap sa mga nawala sa kanila. Though sila po talaga yung nawala. Alright, no, nakuha ni Kesh yun. No? So in fact, hinahanap nila yung mga tao na akala nila ay nawawala. Pero in fact, sila ang nawawala. No? So ito yung ito yung sinasabi kong paggamit ng trope, no, na may mga
iba't ibang layers ng ibig sabihin sa bawat linya. At kailangan ay hinihimay natin ito ng isa-isa. At hindi lang natin pinapaspasan ng basta. Okay? Yan. So actually, in their confusion, there is a sudden realization that someone is missing. Ako, teka, may nawawala. No, ang irony dito ay yung mga nawawala ang siyang naghahanap. Of course, hindi naman natin alam o hindi na nila alam na sila din ay pinaghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Tama po ba yun? So anyway, no, pagpatuloy natin. Maganda yung mga insights nyo, ha? Okay, this time, sino po gusto magbasa? For 10 points. So yung mga naunang sumagot sa bawat sagot ninyo, dahil ito naman ay huling 2 araw natin, ay itinaas ko na ang punto sa 5. O huling attempt ko para mag-participate naman kayo. No? Iilan lang sa inyong kilala ko eh. This time, sino gusto magbasa? Wala? Si Luis ba ulit? Sige, Sam. Are looking in the rubble for the child they had been. The youth they once were, the bride with flowers. In her hair, perfumed, red-lipped women. White-haired father, black-toothed crone. Selling peanuts by the church door, the drunk. By a street lamp, waiting for his house to come by. The dreaming girl under the moon, the high and dead. All right, thank you, Sam. That's 10 points, no? So, at this point, alam natin na naghahanap o patuloy na naghahanap pa rin ang mga kaluluwa, no? Ng high and dead. So, backtrack tayo. Confused sila. And then, na-realize nila may mga nawawala. And then, at this point, ano naman ang kanilang mga hinahanap? Sabi nila, they are looking in the rubble for the child they had been. The youth they once were. And maaring sila yung bride na may flowers dati, o sila yung babaeng nakagayak, no? O sila yung dating mga tatay na matanda na. Sige, anong ibig sabihin nito? Yes, Sam. Sir, it's possible that they're looking for their physical bodies. Okay, no? And actually, bago pa tayo dumako sa physical bodies, tama ka, Sam, ang hinahanap muna nila ay ang kanilang bago sa kanilang katawan. Kung na-realize nila, nawawala yung mga mahal nila sa buhay. Kanino sila babaling ngayon? Sige, Shanessa. Salamat, Sam. Sir, sa mga memories po nila. Okay, sa kanilang mga alaala. Diba? Kasi kasama ng kanilang alaala ang kanilang sarili. Yung kanilang personalidad. No? Nasa na yung dating ako? Ganun ang ibig sabihin diyan. Di po ba? So, gaya ng sinasabi dito, sila rin yung dating lasing na nakaupo sa may labasan ng na nakaupo sa tabi ng poste, no? O kaya yung babaeng nangangarap sa ilalim ng buwan. Sila yung dating yun. Ngunit ngayon ay hindi na sila ito. Alright? So, pagpatuloy pa natin. Sige. Mamaya lang. Klase ako. Sige. So, apart from that, we can say that apart from missing loved ones, unti-unti nilang nare-realize na hindi yung mga mahal nila sa buhay ang nawawala, kundi ang kanilang mga sarili. No? At kasama sa pagkawala nito, ang hinahanap nila yung dating sila. Alright? So, nakalagay dyan, it is their former selves who are missing and it is not their loved ones who are missing. Okay? May tanong po ba? Ilang question? So, sana pakitake note niyo po yung development ng naratibo, no? So, yung sinasabi natin kanina, kung makikita niyo yung development ng naratibo o ng narrative, may, kumbaga sa mga naglalakad at unti-unti silang may mga maliliit na bagay na napupulot along the way. Kasama dito yung kanilang realization. Sa tingin niyo, saan patungo yung realization na to? Kapag natapos natin ang tulang ito. Ano kaya marirealize nila? Nakikinig-kinita nyo ba?
At the end of their journey, ano kaya yung marirealize nila? O ano yung kaisipang mabubuo sa kanilang isip? Sige. So anyway, masasabi natin na siguro ako, sa panta ako. Sige, Jasmine. Sam pala. Sir, siguro po, at the end of the analysis, magkakaroon po sila ng acceptance or marirealize po nila na patay na talaga sila. Very interesting yung sagot mo, Sam. No? Actually, yung sagot natin ay parang iisa tayo ng iniisip, no? Na sana ay unti-unti nilang matanggap. Kasi actually, yun naman talaga yung habol natin dito. Eventually, matanggap natin na wala na talaga tayo. O wala na yung mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? Pero mararating kaya nila yun. No? Pero isa doon sa mga sinagot ni Sam, sabi niya, unti-unti marirealize nila na sila ang wala na at patay na sila. No? Kasi at this point, mga mahal pa lang nila sa buhay ang nawawala, yet confused pa rin sila. At eventually, nung makita nilang nawawala yung mga mahal nila sa buhay, bumaling sila sa kanilang sarili. At ang hinahanap naman nila ang kanilang nawawalang sarili. No? Kung ano yung dati sila. And eventually, magde-develop pa ito. Okay? Sige. So at this point, dahil wala na tayong oras, ako na lang magbabasa, no? So the high and dead are looking for the moon washed out in a tumult of water that melted their bodies. They're looking for their bodies that once moved to the dance, to play to the rhythms of love, moved in simple ways, before wind lifted sea and smashed it on the land, of breath-talk words shaping in their throats, lips, tongues. Ano kaya ibig sabihin nito? So nung ma-realize nila na nawawala yung kanilang dating sarili, dito ata pumapasok yung isinagot nyo kanina, no? Nare-realize na rin nila now that ang focus nila ay sa kanilang sarili ay ultimong ang kanilang physical na pangangatawan ay nawala na, no? Ano kaya yung mga clue sa linya na ito? Ano nagsasabi na gano'n? Sige nga, maaari ba kayong magbigay ng mga kataga sa mga linyang ito na nagbibigay sa atin ng patunay na na-realize na nila na wala na silang katawan? Sige. Madali, 10 minuto na lang, grade 11. O anong line number na lang? Sige. Noel. 20 po. Sa 20. Ayan, isa yan. They're looking for their bodies. Thank you, Noel. Actually, may kataga dito na nag-i-explain kung paano o ano nangyari sa kanilang mga katawan. Na sa aking opinion ay parang masyadong graphic. At parang ang hirap i-imagine, no? Sige, Kish. Salamat, Noel. Sir, sa line 19 po na sinabi, tumult of water melted their bodies. Alright. No? Pag sinabi nating tumult of water, sa violent force, no, ng ragasa ng tubig, ay unti-unting natunaw ang kanilang mga katawan. So tingin niyo nangyayari ba ito sa mga taong nalulunod? Lalo na siguro yung mga hindi natatagpuan. Hindi po ba? At dahil dito, nare-realize na wala silang katawan, anong nangyari? Ano naman yung mga bagay na namimiss nila? Na nung sila'y nabubuhay, hindi nila masyadong binibigyang pansin. Ano yung mga kaya nilang gawin dati na hindi na nila pwedeng gawin ngayon? Hindi nga? Any idea? Sige, Kesh. Tapos sikit ka. Sir, tayo po dito na yung bodies daw po nila. They once moved to the dance to play to the rhythms of love and moved in simple ways po. Which means na yung mga body po nila ngayon is, ay mga ano po nila ngayon is parang hindi po capable na gawin yung mga bagay. Totoo, no? Tama ka. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na dati nilang ginagawa na sa tingin nila ay hindi na nila gagawa. No? Sa tingin niyo, totoo ba yun? Kasi sinasabi nila ang pagsisisi daw ay laging sa huli. No? Lalo ang buhay ng tao dahil hindi natin malalaman kung kailan matatapos ang buhay natin sa mundong ibabaw. No? At kagaya ng nangyari sa mga taga Tacloban,
ay hindi sila nabigyan ng pagkakataong magprepara man lang. Di ba? Sa isang iglap ay biglang tinuldukan yung kanilang buhay. Di ba? At nakikita natin dito kung paano sila namatay. Ano din describe ni Binibining Aluna ng kanilang pagkamatay? I think nandito yan sa may line 22 to 23. Parang ang sakit imagine, kung ano nangyari sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Ano nangyari sa kanila? May di-describe nyo ba? Kasi yung mas imagine ng mga Tacloban, coastal community yan. Lahat yan mangingisda. So, marunong silang maglangoy. Tama po ba? Anong kumitil sa buhay nila? According to line 22 and 23, Noel. Siguro yung pagkampas po ng malakas na alon sa tumpak, no? So, tama rin si Noel dito. Kahit gaano siguro sila kagaling maglangoy, sa lakas ng hagupit ng alon at yung tinatawag nating current or yung undertow, siguro naman kahit sinong Olympic swimmer ay hindi magsusurvive, no? Sa ragasa ng gagalit na kalikasan. So it only shows na talagang ang tao ay tao lamang at meron tayong mga limitasyon. Okay? So anyway, we will stop here. At pagpapatuloy natin ang diskusyon natin bukas, ang huling araw, no? So sana ay balikan po ninyo yung linya ng High and Dead kung meron kayong pagkakataon. Unfortunately, ay sarado na yung facility ng Silid. And at this point, yung mga activity nyo na ibinigay ko kahapon lamang ay hindi ko na po pwedeng buksan dahil na-discuss na natin yung mga sagot, no? So in that case, yung susunod na activity na lang ang po pwede nating masagutan. So anyway, with that, keep safe. And then pakitype po ang salitang bye sa chat box. So okay, at this point, I think lahat naman kayo ay cleared na, no? Dahil maaga kayo nagsipagpasa ng mga peta nyo, no? So nakakatuwa naman. At kahapon ay na-compute ko na rin ang inyong mga peer evaluation. Dito nakita ko yung mga bagay na hindi nakikita ng mga teachers kapag sila ay nakatalikod. Dahil may mga teachers na nagbibigay ng mataas na grado sa group grades. And sometimes I feel na unfair naman yun dun sa mga nakiride lang. Diba? Sorry for the term, ha? So itong peer evaluation ay pagkakataon ninyo sana para maparating sa akin kung sino talaga ang nag-effort doon sa mga sinabit nyong peta. Ha? So sana sa susunod na magkakaroon tayo ng pagkakataon kung maging teacher nyo pa ako ulit next sem, o yung mga teacher nyo na magbibigay sa inyo ng peer evaluation sa mga group activities, ay pag-iisipan nyo mabuti ang isasagot nyo dyan. Kasi yan lang ang pagkakataon ninyo na ipakita na ako ang nag-effort sa grupo na ito. No? At may mga ilan po na hindi masyado. Okay? So anyway, with that, keep safe and I will see you next time or tomorrow. Okay? Sige. Bye, sir.